Okay, hello! Welcome to my channel, Christian Build. So wala na tayong intro. Tapusin na natin itong bangga na to dito sa part 2. Okay, may arrangement pala sa deck side. So ang arrangement is by compartment. So ayan, nilalagyan ko to ng pampatigas dito sa apakan. Yan. Okay, yan ang sa harapan part. Tatakpan din natin yan, gilid at lahat ng butas na yan. So kaya siya tinawag na unsinkable boat dahil sa bawat butas is may compartment. Wala siyang tagusan ng tubig. Kaya kung may butas sa unahan lang talaga yung butas niya. Kung saan mang part ng bangka, hindi siya tatagos, doon lang talaga siya. Even di sa forward is puksol niya, puksol part or sa harapan, unahan, hati pa rin yan. May compartment yan yung pinakadulo, pati yung susunod sa dulo ng unahan. Okay, lahat yan is ipa-fiberglass natin. Tatakpan natin ang fiberglass sa una, sa ibabaw at, para matibay. Alright. Okay, clear lang natin. May gusto lang akong i-clarify dito sa fiberglass. So itong fiberglass na to is gel coat type na R10103 na klase ng fiberglass resin. Ang tamang sukat talaga nitong fiberglass is to measure by amount. So nangyayari sa akin dito sa pagmix ko nito is tinatansya ko lang talaga yung kanyang amount ng 1 gallon sa portion na to, ng converter na to. So based sa experience ko, natutuyo naman siya at wala pa naman akong na-apply na hindi siya natuyo. Kaya nga lang, medyo may konting lagkit ng konti siya, pero yung pag hinawakan mo yung tawag dito, yung ating na-applyan is natuyo siya, nag-dry, may konting lagkit. So pero goods pa rin siya at dry pa rin yun. At pag na-applyan mo na siya ng paint, okay na siya sa sa drying time niya. Okay, medyo matagal lang siya na matuyo, pero itong klase ng fiberglass na to, itong R10103 is ibang klase siya na gamit ko nung yung una kong ginamit sa hull niya. Madali talaga siyang matuyo, pero itong klaseng ito is napakadaling magamit, matagal matuyo. Okay, so ganoon pa rin ang portion ko, inaano ko pa rin ng marking, at itong portion nito ganoon din ang marking ko, tinatansya ko lang. Pero goods naman ang kanyang hardener. Pagka na-mix ko siya at ni-apply, tuyo naman siya. Okay.
Alright, so ayan, finish na yung ating fiberglass sa taas. At medyo kinulang pa rin ako dyan ng fiberglass. Kung makikita nyo sa gitna, sa tapakan, wala pa rin fiberglass. Hinihintay ko pa rin dumating kasi naubusan na naman. Pero matibay naman na yan. Ipipintura ko na lang yan. At pag dumating yung fiberglass ko, lalagyan ko na lang siya. Pero finish na siya. So, yan ang ating nasimulan ko na pala itong lagyan ng epoxy, marine epoxy na lang ginamit ko kasi wala ko yung powder na ginagamit sa fiberglass. Pwede rin naman itong marine epoxy, pero manipis lang ang banat ko dito itong sa part na to kasi hindi ko na to pakikinisin masyado. Anuin ko lang siya ng para mag smooth lang siya. Kasi para matanggal lang tong parang fiber niya na less lang yung niya. Saka ko na siya tatapusin, pero para matestingan na natin tong bangka na to. Okay, bubuhusan ko to lahat to. Itong lalagyan ko ng epoxy. So ito yung gamit ko na epoxy pala. Yan, ito yung pinakamura sa market nakita ko. Okay, yan, marine epoxy. So part A, part B yan, 1:1 ang ang kanyang mixing. So and then lalagyan ko siya ng lacquer thinner para lumambot, para madali ko siyang may hagod. Okay, may apply. Okay, ganyan lang naman, simple lang naman ang marine epoxy, 1:1. And then hindi siya yung usual na ginagamit na pwede yan, matutuloy yan, maganda yan. Ito style, ito lang, bilisan lang. Alright, so tapos na tayo sa epoxy. 2 coats pa lang ginawa ko dyan sa epoxy ko na yan. At kung makikita nyo, makapal yan nung pangalawa kong pahid.
Pero yan, unang pahid pa lang yan, pero nilagyan ko pa yan ng isa. Pinahira ko pa, pinadry ko muna siya, and then now sanding na tayo. Okay, first gamitin ko yung cup brush muna. So yan yung makikita nyo, may mga konting bukol-bukol na maliliit. Tatanggalin natin lahat yan gamit ang brush, pati yung grinding disc. Dalawa yung ginamit ko dyan na type na. So safety tayo, gamit tayo ng face shield o clear glass at mask. Medyo alikabok yan, kaya safety pa rin tayo sa lahat ng ating ginagawa. Okay, so yan, start tayo sa ating brushing. Panoorin nyo na lang lahat yan. Tinanggal ko yung mga bukol-bukol na apply ng epoxy type. Okay, easy lang. Alam nyo naman ang using ng grinding is very dangerous sa ating hand at alikabok. Okay, enjoy watching, continue watching para makita nyo kung paano siya ginawa. Medyo detailed lang ang ating video, pero sana natutunan nyo lahat yung ating tutorial din sa bawat step ng ating bangka. Alright, thank you very much. Okay, binaliktad ko na yung bangka sa harapan. Dito na tayo sa sa kanyang deck side. So lalagyan natin ng mga compartment yan lahat para may lalagyan tayo ng mga gamit-gamit. Okay, may lock din yan, kaya hindi yan papasukin ng tubig. Okay, pakita ko sa inyo yung part ng paggawa ko. Naghiwa ako ng plywood din na manipis. Didikit ko yan dyan sa pinaka niya, sa butas, para paglagay mo ng takip, eksakto lahat ng takip papatong dito sa pinakagilid niya. Yan, kung makikita nyo, hindi ko na inano yan ang buong lahat na binidyohan dahil same procedure lang rin naman siya. Cut ng wood, same ng kanyang side, and then top ko yan ng nail gun lang. Yung nail gun pala na yan, hindi kinakalawang, aluminum na type ng nail gun. Kung meron kayo pako, pwede naman, screw pwede rin, basta at least hindi kinakalawang stainless or bronze, para the best talaga siya sa bangka na gamitin. Alright, so ganyan yung ating pag-intact ng ating papatungan ng takip. Okay, yan na yung ating bangka na tapos na natin yung compartment. So primer na tayo, malapit na tayo matapos. Okay, primer na natin yung buong loob ng compartment at sa labas para ma-finish na natin yan. Alright, so ito yung ating tutorial sa primer. Ayan, brand babanggitin at ating reducer. Ayan, itong reducer to thinner. So ang mixing ratio nito is 4:1. So 4 liters ito. Ang kanyang converter is 1 liter.
Kaya ang ratio niya is 4:1. So pag nag-mix kayo ng ganito, basic lang naman sa all this epoxy type na paint is kailangan okay yung inyong mixing ratio. Very important yan. So kahit anong brand naman ng epoxy is okay na okay, pero may mga brand talaga na talagang quality talaga yung kanilang paint, talagang matibay talaga na pang marine. So ngayon wala akong budget, so ito lang ang ating nakayanan ngayong budget na paint. At least makakotin lang itong bangka na to. So okay. Okay, pintura tayo. Sa roller lagi gamitin ko, pati brush kung may mga singit-singit.
ginamit ko na top coat is Pioneer na pearl glaze epoxy top coat. So, para matibay yung ating pintura. Top coat natin. So, ganito yung kulay niya. Medyo greenish siya na, hindi mo, ayaw ko kung green ba yan. Ayan, medyo ayaw ko sa video. Medyo green. Parehas na kaya. Okay, ayan na yung boat natin. So, hindi pa yan ang final na kulay. White yan. Full white yung buong taas. Para makita natin yung dumi. So, okay. Ayan. Turo ko kayo. Bago natin pinturahan yung white. Lahat ng kulay ng mga compartment is white din yan. Para makita nyo bago ko pinturahan. Ayan ang ating bangkana. Sana lang at upload na. Top coat sa taas, and then that's it. And sa susunod is trial na lang coat stability. Okay, so gamitin pala natin ay Spero. So may natira pa akong Spero na white. Yan na yung ating tibay talaga yan guys, pero medyo nagkamahal lang konti. Okay. Thank you, Perso. Salamat sa lahat ng mga nanood at mga nanonood pa. So, Fish and Build. So, ito yung second boat natin na project na microskip. So, trial na lang to. Sa next part na lang ng isang video. So, thank you very much. Sana natutunan nyo yung paggawa ng bangka at ang klase ng ganito. At thank you for your support, and then susunod na build natin, hindi ko alam kung ano pa yung magiging project ko in the future. So thank you very much uli. Share and support me, subscribe, and then comments sa lahat ng may mga part ako na hindi na
ay tutorial masyado itong mabuti, pero kung willing kayong mag-build at hindi nyo naintindihan, pwede nyo akong i-comment, sulat na lang kayo sa comment, and then I'll answer it, everything. Thank you very much. Subscribe, share, Tuition Build. Peace be with you and build. Thank you.